Sa ganitong spark plug na to, di ba may R siya? So, kapag may nakalagay na R, ibig sabihin may resistor talaga. Pero, pag i-test ko yan, gamit itong multimeter tester, wala siyang mababasang resistor dyan sa loob. So, ang spark plug na to ay yung mga may resistor. So, ito yung luma, ito yung bago. Yung palatandaan na may resistor yung spark plug, may nakalagay siyang R. Ayan, R. Ibig sabihin may resistor siya sa loob. Ito, mayroong ding R. Ayan. So, kung dito naman sa pagbabasihan is CPR6AA, ibig sabihin may R din, may resistor. Ito CPR6AA. Oh, yan. So, ano nga ba ang purpose ng resistor sa spark plug? So, ang primary purpose ng resistor sa spark plug is to suppress radio frequency interference and electromagnetic interference. This prevents disruption to sensitive electronics components in modern vehicles such as engine management computers, navigation system, combustion devices. So, ang built-in na resistor na nakalagay dito is kadalasan made of ceramic. So, sinasala niya ang high frequency energy na magtuloy-tuloy at saka ma-ensure ang malinis na signal and more stable papunta sa mga electronics ng sasakyan or ng mga motor na EFI or electronic fuel injected. So, yun ang purpose niya. So, bakit ko ito napag-usapan? Kasi yun yung gamit ng resistor. Ma-prevent niya yung mga sinasabi ko. At saka maiwasan, masira ang mga electronics ng motor or ng mga sasakyan. Maiwasan na masira yun, ulitin ko, masira yung mga electronics, yung mga sensors, ECU or ECM. So, ang problema lang sa ganitong spark plug na to, di ba may R siya? So, kapag may nakalagay na R, ibig sabihin may resistor talaga. Pero, pag i-test ko yan, gamit itong multimeter tester, wala siyang mababasang resistor dyan sa loob. So, ibig sabihin, ang spark plug na to ay alarms na. So, ayan na. Kaya hindi ko ito kinabit. So, ayan, nahirapan ako. Titingnan natin dun sa tester kung may lalabas siya na resistance. So, pag may resistor, may marireading yan na resistance. So, ayan. 0.3, 0.2, 0.8, pinakababa na reading is 0.2. So, ibig sabihin, para lang yan siyang may continuity na ganyan, no? Yan. Para lang siyang may continuity na ganyan. Para ka lang nag-test na, halimbawa, ito yung bolt dito. Ititest ko ng ganyan. So, para ka lang nag-test ng continuity, ayan, no? Lumabas 0.01, tinest ko yung bolt dito. O, yan. Para ka lang nag-test ng continuity. So, walang resistor. Ito yung may resistor. Ito yung luma. Ito yung tunay na may resistor.
Kadalasan na reading nito is 4K to 3K. So ito, gamit na to. Tingnan natin kung ilan pa yung resistance ng resistor niya, yung value. So yan, 3.66 kilo ohms. Diba sabi ko 4K to 3K something kilo ohms. So ayan, yan yung klarong-klaro na may resistor ito dito sa loob. So ang spark plug nito, ulitin ko ng pag-test, isetting ko sa continuity yung mabibip sounds. Ayan, naka-continuity settings ako. So magbibip to. So ayan, nabip siya kasi 0.2. So ayan, pero ito dahil may resistance siya, kanina nagbip kasi almost zero yung resistance niya. Ito hindi ito magbibip. Oh, yan oh. OL yung nakalagay sa continuity setting, wala siyang na-read na continuity. So ayan, kasi may mataas siya na resistance na 3.68 kilo ohms. Ito almost zero. Yan o, nagbip. So ibalik ko dito sa volt para ka lang nagtest ng isang dito sa dulo ng volt hanggang sa dulo ng sa kabila ng volt. So ayan, para ka lang nagtest ng ganyan. So ayan, nagbip siya. So ayan, para ka lang nagtest ng ganyan ng dulo sa dulo ng bolt na to. So ibig sabihin walang resistor na nagpro-protect dyan para ma-prevent yung sinasabing ma-prevent yung mga components o yung mga electronics ng sasakyan or ng motor. Hindi niya mapiprevent yung radio frequency interference and electromagnetic interference. Yung mga sensitive na electronics sa components sa mga modern na mga sasakyan or sa mga motorcycle. So wala, dahil alams na kung ano to. So iwasan natin na basta na lang bibili, kailangan i-test.